Hindi mapakali si Elenita habang nakaupo sa veranda ng farmhouse. Doon siya ibinaba ni Sebastian matapos siyang buhatin mula sa kotse. Pumasok lang ito sa loob ng bahay para kumuha ng first aid kit. First aid kit, marunong bang gumamot ng pilay si Sebastian? Malalaman din niya ang sagot dahil naririnig na niya ang mga hakbang nito palabas ng pinto. Inilapag ni Sebastian ang isang puting kahon at binuksan yon. Tumambad sa kanya ang iba't ibang pamilyar na gamit, mga dating lagi niyang hawak, forceps, bandage, scissor, cotton balls, alcohol, hydrogen peroxide, gasa, gloves at kung ano-ano pa. Naalala niya tuloy ang dating trabaho. Nagsisimula na siyang mamiss yun kahit inaalagaan pa niya si Mama Anselma ay iba pa rin kapag pinapractice talaga ang propesyon. Ayos ka lang, napaangat siya ng tingin at nakitang nakatitig sa kanya si Sebastian. Oo, pero paano mo naman gagamutin ang pilay ko? Kinuha ni Sebastian ang isang rolyo ng benda na nasa first aid kit. I know what to do, iyon lang at lumuhad ito sa harap niya. Muntik na niyang mahila ang paa nang hawakan iyon ng lalaki. There's a sudden jolt of electricity rushing from the tip of her toe up to her thighs when he touched her. Ang sensitive mo naman, paa pa lang ang hinawakan ko. Tumaas ang gilid ng labi nito. I wonder how you'd feel if my hands would travel higher. Sebastian moved his fingers to her leg. Hindi naman mapigilan ni Elenita na manigas sa kinauupuan. Anong ginagawa mo? Mukhang tensed ka, ganun ba ang epekto ko sa'yo? Napalunok siya, hindi mas itinaas pa ng lalaki ang kamay nito sa likod ng kanyang tuhod. Really? Nahigit niya ang hininga. Ang mainit na palad ni Sebastian ay nagdulot ng kakaibang kiliti sa kanyang katawan. She's even curious how it feels if his hands travel higher to her thighs and then her. She shouldn't think that way but it's too late. Kailangan niyang makawala sa kapangyarihan ni Sebastian bago pa siya tuluyang mabaliw. Ako na lang ang gagawa. Sinubukang hilahin ni Elenita ang paa pero mahigpit ang hawak ng lalaki sa kanya. You love it, don't you? My hands caressing your legs. I bet you're imagining my mouth worshiping your body, making you feel so good, and then maybe, dito sa bahay na ito, you will bigyan mo ako. Lahat ng sinabi ni Sebastian ay naglaro sa kanyang isipan. Would she want that? Ang paligayahin siya ni Sebastian, ang sambahin nito ang katawan niya? Hindi mapigilan ni Elenita ang pag-init ng muka pati ng kaibuturan ng kanyang hiyas. Paanong nagagawa iyon ni Sebastian sa kanya? Hindi naman siya ang tipo ng babae na nag-iisip ng makamundong kaligayahan. Pero bakit ganoon na lang ang reaksyon niya sa bawat pagdampi ng kamay ni Sebastian sa kanyang balat? Bakit pinipinta ng isip niya ang mga bawat eksenang nais nitong pagsaluhan nila? Elenita, maghunos dili ka, pinilit niyang iwaksi sa isip ang masamang hanging naglalaro sa kanya. Bilisan mo na lang ang paggamot mo sa paa ko. Apektado, hindi nga ako affected. Then, bakit ka namumula? She looked away and touched her face. Mainit nga ang pisngi niya, pero wala siyang balak na sumuko. Mainit kaya namumula ang pisngi ko. Tumawa lang si Sebastian at saka ibinaba ang kamay patungo sa kanyang paa. Bendahan na natin to bago pa mamaga. Kinuha nito ang isang rolyo ng elastic bandage at saka nagsimulang ipulupot iyon sa kanyang nasaktang paa. As a nurse, mukhang tama naman ang ginagawa nito. She wondered who taught him. Saan mo natutunan na gawin yan? Tanong niya rito. I used to get a lot of this when I was younger. Hindi pa kasi ako athletic noon. Kaunting galaw lang ay nasusugatan at napipilay na ako, at tuwing nangyayari, yun, may isang taong alam na alam kung paano ako tutulungan. Wala siyang ibang naiisip kundi si Gabriel ang tinutukoy ni Sebastian. Of course, magkakambal ang mga ito, laging magkasama, at dahil gusto ni Gabriel ang pagdodoktor, no wonder din kung alam nito kung paano mag-first aid. Malamang ay sobrang close ninyo dati, Nino, ni Gabriel. Siya lang ang naiisip kung pwedeng gumamot sa mga sugat mo noong bata pa kayo. You're sharp, tama, si Sebastian nga, pero dati pa yun. Noong nagdesisyon siyang umalis at iwan ako, parang naputol na rin ang pagiging magkapatid namin. Tumayo na si Sebastian dahil tapos na rin ang paglagay nito ng benda sa paa ni Elenita. Gusto pa sana niyang magtanong pero agad na nitong isinara ang first aid kit at naglakad papasok ng bahay. Siguro ay sa susunod na lang siya magtatanong. Bumakas kasi sa mukha ni Sebastian ang inis nang mabanggit si Gabriel. Hindi tuloy niya mapigil ang malungkot. Namatay na lang si Gabriel na may ganoong hidwaan. Pero agad na nitong isinara ang first aid kit at naglakad papasok ng bahay.
Siguro ay sa susunod na lang siya magtatanong, bumakas kasi sa mukha ni Sebastian ang inis nang mabanggit si Gabriel. Hindi tuloy niya mapigil ang malungkot, namatay na lang si Gabriel na may ganoong hidwaan sa pagitan ng magkapatid. Sana man lang ay naayos iyon bago pa ang aksidente. Ngayon tuloy ay mas naiintindihan na niya kung bakit ganoon na lang kung mainis sa kanya si Sebastian. She reminds him of his brother. Lumabas si Sebastian at may bitbit ng mga papeles sa kamay, kasunod naman ito ang isang may edad na babae. Sa tansya niya ay nasa edad 60 na ito. I'm meeting a client today, naghihintay na siya sa may cattle area ng farm. Sasamahan ka naman ni Manang Isyang sa garden para makita mo ang tanim naming daisies. Napatingin siya sa matanda na malapad ang ngiti sa kanya. Ibinalik niya ang tingin kay Sebastian, akala ko ikaw ang magtotour sa akin sa farm. Tumaas ang gilid ng labi ng lalaki, and why would I? Dahil iyon ang sabi ni Mama Anselma, humakbang si Sebastian palapit sa kanya hanggang sa ilang pulgada na lang ang pagitan nila. Naamoy na niya ngayon ang pabango nitong panglalaki. Tinitigan siya nito sa mata, or do you really just want to spend time with me? Agad siyang umatras palayo. Mahirap na. Baka kung ano na naman ang pumasok sa isip niya dahil sa proximity nila. Hindi na, happy na ako kay Manang Isyang, puntahan mo na ang kliyente mo. Binalingan niya ang matandang babae. Tara na ho, Manang, nasaan na po ang hardin? Tatalikod na sana siya nang tawagin siya ni Sebastian. Serena. Ano to, huwag mong pilitin ang iyong foot, wala ako sa tabi mo para buhatin ka. 10 beses na mas malaki ang hardin na iyon ng daisies kaysa sa hardin sa mansyon ni Mama Anselma, at ang buong hardin na iyon ay puno ng magaganda at sariwang daisies na sinusupply sa iba't ibang flower shops sa buong bansa. Matagal na po ba ang farm na ito ng mga Mijares? Tanong niya kay Manang Isyang. Opo, ma'am, matagal na po, bata pa lang po ako ay nandito na ang mga magulang ko at nagsisilbi na sa mga Mijares. Mabuti na lang at naalagaan ng mabuti ni Sir Andrew ang negosyo at pinagpapatuloy naman ito ngayon ni Sir Sebastian. Nako, ma'am, ang daming sinakripisyo ni Sir Sebastian para lang mapanatili at lumago pa ang negosyong ito ng pamilya nila. Kunot noon niyang sinulyapan ng ginang, ano hong sakripisyo? Alam niyo naman po na siguro yun, asawa kayo ni Sir Gabriel kaya siguradong alam niyo. Ang totoo ay hindi talaga niya alam ang tinutukoy ni Manang Isyang, kaya naman mas nais pa niya yung malaman. Oo nga pala, nagpapasalamat nga si Gabriel dahil sa mga sinakripisyo ng kakambal nito, kung hindi dahil kay Sebastian ay hindi lalago ng ganito ang negosyo ng pamilya. Ginamit ni Elenita ang mga dati na niyang alam para makakuha pa ng karagdagang impormasyon. Sunod-sunod naman ang tango ng matanda, tama po kayo. Naalala ko kung gaano kagaling na pianista yang si Sir Sebastian. Nako, pwedeng-pwede talagang maging sikat kahit pa sa ibang bansa, kaso nga ay dahil nauna nang pinili ni Sir Gabriel ang pagdudoktor, ay wala nang nagawa si Sir Sebastian, kundi ang sumalo sa lahat ng negosyo ng pamilya. Sayang, gusto pa naman noon ni Sir Sebastian na maging isang kilalang pianista. Kaya pala ganoon na lang ang galit ni Sebastian sa kakambal, hindi nito nakamit ang pangarap, naiwan sa balikat nito ang responsibilidad sa pagpapatakbo ng negosyo, at ngayong nandito siya bilang si Serena, ay iniisip nitong makikinabang siya sa perang hindi niya pinaghirapan o ni Gabriel man. Ilang minuto pa siyang naglibot-libot sa hardin nang medyo nang alay na ang nasaktan niyang paa, kaya naman naisipan na niyang bumalik na lang sa farmhouse. Mabuti na lang at naroon ang motorsiklong may sidecar na siyang naghatid sa kanila sa hardin. Iyon din kasi ang magbabalik sa kanila sa farmhouse, hindi na niya kailangan maglakad at pahirapan pa ang paa. Malapit na sila sa farmhouse nang mapadaan siya sa may gate ng farm, isang lalaki ang naglalakad papunta sa isang puting kotse. Hindi niya nakikita ang muka ng lalaki pero ang likod nito ay parabang napakapamilyar sa kanya, parabang kilala niya yon. Ayos lang kayo Ma'am Serena, napalingon siya kay Manang Isyang na siyang katabi niya. Okay lang naman po. Yung lalaki po ba, yun po ang kliyente ni Sir, may bibilhin raw yata pong mga baka sa farm. Napatango na lang siya at itinuon ang atensyon sa bahay na nasa kanyang harapan, malamang ay nasa loob na si Sebastian, tapos na kasi ang meeting nito sa kliyenteng kaaalis lang. Maingat na naglakad si Elenita papasok ng bahay, it wasn't that big. Mayroong maliit na sala sa kanan at kusina naman sa kabilang banda. Isang tila kwarto naman na may puting kurtinang nakatabil ang umagaw ng kanyang atensyon, hindi kaya nandoon si Sebastian? Dahan-daang tinungo ni Elenita ang pinto, at nang hinawi niya ang kurtina ay bumungad sa kanya ang natutulog na si Sebastian.
Nakasandal ito sa isang reclining chair at nakapikit ang mga mata. Malalaki ang bintana sa kwartong yun, tanaw na tanaw pa nga niya mula roon ang malawak na asul na dagat, isa yun sa gusto niya sa farm. Ang malaking bahagi noon ay taniman at pastulan ng hayop, samantalang ang kabila naman ay halos dagat na. Ang kwarto naman ay medyo luma ang estilo, bukod sa reclining chair na hinihigaan ni Sebastian ay may 4-post bed pa roon at lumang aparador. Mayroon ding malaking salamin, at sa salaming yun ay kitang-kita niya ang natutulog na si Sebastian. Napagod siguro, lalabas na sana siya para hayaang makapagpahinga ang lalaki nang mapako ang mata niya sa payapang mukha ni Sebastian. God, ang gwapo talaga ng kumag na ito, and when he sleeps like that, parang napakabait, ibang-iba na kapag binubuksan na nito ang bibig, pero saka na lang niya iisipin ang ugali nito kapag gising, sapat na sa kanya ang maamo nitong mukha habang natutulog. He looks so handsome when he sleeps, makapal ang pilik mata nito, matangos ang ilong, manipis ang labi, papasa na itong modelo sa magazine sa kagwapuhan. Ngayon alam na niya ang rason kung bakit ganoon na lang ang inis nito sa kapatid, at ang inis na yun din ang rason kung bakit ayaw nito sa kanya. She reminds him of his brother who left him. Pero aminin, kanina nagiging mabait na ito, he carried her the car and bandaged her sprain. Sana lang ay magtuloy-tuloy na ang mas mabait nitong pakikitungo sa kanya, naiilang din siya sa himig ng pang-aakit nito. Minsan kasi naapektuhan na siya, at iyon ang kinakatakot niya. Ayaw niyang makita ni Sebastian ang kahinaan niya, he will surely use it against her. Huminga ng malalim si Elenita at saka nagdesisyon na lumabas na lang. Isa na lang, isang huling pagkakataon, matitigan man lang niya ito bago lumabas. Kinuha muna ni Elenita ang kumot sa may kama bago yun ipinatong sa dibdib ni Sebastian. Medyo malamig sa farm kaya siguradong makakapagbigay iyon ng kahit kaunting comfort sa binata. Pakabait ka pa, please. Muli niyang tinitigan ang mukha nito bago tumalikod, hahakbang na sana siya palayo kay Sebastian nang maramdaman niyang may humawak sa braso niya. Napalingon siya sa binata at nakitang nakatitig ito sa kanya, there was softness in his gaze na muling nagpalakas ng pintig ng kanyang dibdib. Hindi nagsalita si Sebastian, he was just staring at her, babawiin sana niya ang braso pero humigpit pa ang hawak ni Sebastian. Sebastian, ako, hindi na niya matapos ang sinasabi dahil hinila na siya nito sa upuan, napatili siya nang maupo sa kandungan ni Sebastian, hindi niya maalis ang tingin sa binata dahil maging ito ay nakatitig pa rin sa kanya, pansin na pansin din niya ang pagtaas-baba ng paghinga nito. Sebastian finally raised his upper body making their bodies closer, napakalapit ng mukha nila na halos amoy na niya ang hininga ng lalaki. Shocks pakiramdam ni Elenita ay malalasing na siya sa posisyon nilang dalawa. Nahigit pa niya ang hininga nang magsimula nang lumapit ang labi ni Sebastian. Natotorete na si Elenita, anong gagawin niya? Gusto niyang umiwas pero hindi naman sumusunod ang katawan niya, parang interesado itong matikman din ang labi ng lalaki. Nang malapit na ito, Ma'am Serena, Sir Sebastian? Napatayo si Elenita mula sa kinauupunan dahil sa narinig mula sa labas ng bahay, si Manang Isyang iyon at hinahanap sila ni Sebastian. Muntik na, kung hindi pa dumating si Manang ay baka natuloy na ang halikan nila. What was she doing? At saka paano kung makita sila ni Sebastian sa ganoong posisyon? Ano na lang ang iisipin nito? Baka makarating pa kay Mama Anselma, may eskandalo pa sila. I have to go, akma siyang lalabas nang muli siyang hilahin ni Sebastian. Sa lakas ng pagkakahila ay napaharap siya kay Sebastian. Sa kanyang pagkabigla ay hinawakan ni Sebastian ang kanyang batok, at bago pa man siya makapagprotesta ay sinakop na nito ang kanyang labi. His lips felt so hot on hers, firm yet soft and gentle, tumigil sa pagtibok ang kanyang puso, pero para lang din pala kumabog muli ng sobrang lakas. They're actually kissing, inipon niya ang buong lakas upang itulak si Sebastian, he resists freeing her pero nagwagi din siya sa huli, na itulak niya palayo si Sebastian. Bakit mo ginawa yun? Dahil gusto ko. He stepped closer and tried to kiss her again, kaya naman lumipad ang isang kamay niya sa pisngi nito. Hindi niya alam kung bakit niya ginawa iyon. Basta bigla na lang nangyari, pero hindi siya nagsisisi, dapat lang yun. She's his sister-in-law for now kaya mali ang halikan siya nito. Don't do that again, kung hindi sasampalin mo ako ulit. Isusumbong kita kay Mama Anselma. Narinig muli niya ang boses ni Manang Isyang, Sir Sebastian, Ma'am Serena? Tumigil ka na Sebastian, nasa labas lang si Manang. I don't care, I'll get what I want, and for now, ikaw na, Serena.
Ano raw buong lakas na itinulak ni Elenita palayo si Sebastian, kasing gulo ng utak niya ang nararamdaman ng puso, feeling niya mas lalo lang siyang magkakasala kung mananatili siya roon. Ayaw man niyang aminin ay naapektuhan siya sa halik na iyon ni Sebastian, at maling-mali ang pakiramdam na iyon, she's supposed to be Gabriel's wife, hindi niya dapat ginagawa ang mga bagay na iyon lalong-lalo na't magkapatid pa ang dalawang lalaki, magiging komplikado pa ang sitwasyon. Ma'am Serena, Sir Sebastian, nagising ang diwa ni Elenita nang marinig muli ang boses ni Manang Isyang, sinulyapan niyang muli si Sebastian na nakatitig pa rin sa kanya bago tumalilis palabas ng kwarto. Sa may pinto ng bahay ay nakita niyang nakatayo roon si Manang Isyang na may bitbit na basket. Ma'am, bati ng matanda sa kanya, may dala po akong puto at suman para po sa merienda ninyo ni Sir. Napatingin siya sa basket, mukhang masarap nga ang mga iyon, kaso mukhang hindi yata siya matutunawan kung kakain siya ngayon. Lalong-lalo na't makakasalo pa niya sa loob si Sebastian. Ah, Manang, nasa loob si Sir Sebastian mo, baka gusto niyang kumain hindi kasi ako gutom. Paika-ika niyang nilempasan ang matanda nang tawagin siya nito. Ma'am, saan po kayo pupunta? Hindi ho ba't dapat ipahinga ang pilay ninyo? Napatingin siya sa paang nakabenda at muling naalalang si Sebastian ang gumawa noon para sa kanya, agad uminit ang kanyang pisngi. Ano bang ginagawa mo sa akin, Sebastian? Ipinilig niya ang ulo at hinarap si Manang Isyang, hindi po ako lalayo, lalanghap lang po ng sariwang hangin. Iyon lang at iniwan na niya ang matanda, pinilit niyang huwag itapak ng mariin ang nasaktang paa habang nilalakad ang daan patungo sa isang bench, mga ilang metro din ang layo niyon sa bahay, tama lang para magkaroon siya ng pagkakataon na mapag-isa at isipin ang nangyari sa kanila ni Sebastian. Nang makaupo ay nakaramdam siya ng kaunting ginhawa, ngayong malayo siya kay Sebastian ay mas klaro na ang isip niya, she shouldn't have allowed him to kiss her, kaya naman mamaya ay paprangkahin na niya ito, kung ano man ang nais nito sa kanya ay hindi pwede, isang kalokohan din ang gustuhin siya nito sa ganoong kaikling oras, parang kailan lang ay galit ito sa kanya, tapos ngayon ay bigla na lang siya nitong aangkinin, if he's up to something ay hindi niya ito papayagang magtagumpay. Nakaupo pa rin doon si Elenita at nag-iisip, nang maagaw ang kanyang atensyon ng gumagalaw na bagay sa may damuhan, tinitigan niya yon at hinintay na magpakita, pero ganoon na lang ang pagkabigla niya, nang makita ang isang mahaba at maitim na hayop na gumagapang sa lupa. Ahas, ahas, napatili si Elenita, paano siya makakaalis sa lugar na yon ng mad-alien? May pilay siya, isa pa ay takot siya sa ahas, nangangagat kaya yon, plus venomous din ang iba sa kanila. Paano na lang kung makamandag ang ahas na iyon sa kanyang harapan at makagat siya? Mateteji siyang virgin. Tulong-tulungan niyo ako, sa di kalayuan ay nakita niyang tumatakbo papalapit sa kanya si Sebastian. Sa sobrang saya ay superhero na yata ang tingin ni Elenita sa binata, kahit pa hindi siya komportable ay mas nanaisin niyang makasama si Sebastian kaysa sa ahas na iyon. Ayos ka lang, Serena, may bahid ng pag-aalala ang boses ni Sebastian. Itinuro niya ang ahas na malapit sa kanya, sinundan naman ni Sebastian ang kanyang senadorias at nakita na rin nito ang ahas. Huwag kang gagalaw, cobra yan, doon na siya tila tinakasan ng kaluluwa dahil sa kaba, hindi ba't nakakamatay ang kagat ng cobra? Sebastian, baka mamatay ako pag nakagat ako niyan. Hindi ka mamatay, basta makinig ka lang ng mabuti sa akin, he looked into her eyes. Huwag kang gumalaw, kahit nanginginig sa takot ay sinunod ni Elenita si Sebastian, nasa kamay nito ang buhay niya, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang magtiwala rito. Narinig niyang inutusan nito si Manang Isyang na nakasunod din pala rito na tawagin ang isang nagngangalang Tonyo, hindi niya yun nakilala sa pagpunta sa flower farm kanina, pero kung sino man ang taong yun, he must be the answer to her problem. Nagsisimula na siyang mang-awit sa kinauupuan niya pero tiniis niya yun, hindi siya pwedeng mapansin ng ahas dahil halos 1 metro lang talaga ang layo niyon sa kanya, she's literally isang kagat ka lang. Pero paano na lang if nakagat talaga ako, naglaro sa isip niya ang mga posibleng mangyari kung makagat siya, she remembers neurotoxins about snake venoms, madalas wala pang oras ay mahihirapan ka ng makahinga, such a painful death, iniisip pa lang niya ay nanginginig na siya. Serena, naririnig niya ang boses ni Sebastian pero nasa ahas ang atensyon niya, pakiramdam niya ay mahihimatay siya. Love, tumingin ka sa akin, doon na siya natauhan, did he just call her love? Ano yun, endearment, baka naman nadala lang ito ng emosyon at natawag siyang ganoon. At higit sa lahat bakit ba hindi siya naiinis nang tinawag siyang love? Ni Sebastian, OMG,
Nagustuhan ba niya iyon? Hoy babae, nasa bingit ka na ng panganib ay yan pa ang iniisip mo. She tried shaking her head pero naalala pala niyang hindi siya dapat kumilos. She just ended up following Sebastian's order to look at him, kaya naman nakipagtitigan siya rito. She doesn't want to believe pero nababasa niya ang takot sa mata nito. Pero tama ba siya o ilusyon lang ang lahat, na siya lang ang nag-iisip niyon? Dahil ba sa nais niyang maging mas mabuti sa kanya si Sebastian? O dahil din ba sa nais niyang paniwala ang gusto siya nito? Pero nawala ang lahat ng mga iniisip niya. Nang makitang nag-angat ng ulo ang ahas, iyong posisyong parang aatake ito. Sebastian, wag kang gagalaw, please. She doesn't know how long she's been sitting there, hanggang sa bigla na lang may isang lalaking may hawak ng metal stick na may kurba sa dulo, at kinuha ang ahas palayo sa kanya. She saw the snake being placed inside a sack, pero kahit tapos na ang lahat ay parang naistatwa pa rin si Elenita. Naibalik lang ang kanyang hwisyo, nang maramdaman niya ang isang pares ng brasong pumulupot sa kanya. It was Sebastian, at nakatitig ito sa kanyang mukha. Ayos ka lang, tanong ng binata. It was all she needed to get her senses back, kaya naman pinilit niyang kumawala sa bisig ng lalaki, parang hindi tamang nakayakap ito sa kanya habang may mga empleyado ng farm sa paligid nila. Ano na lang ang iisipin ng mga ito? Okay lang ako, Sebastian, salamat sa pagtulong sa akin, tugon niya sabay bitiw sa mga kamay nito. Hindi ka ba nakagat? Umiling siya, hindi, ayos lang talaga ako. Mabuti naman, sagot nito na akmang lalapitan siyang muli, pero mabilis siyang umiwas. Nakita ni Elenita ang pagkunot ng noo ni Sebastian, dahil sa ginawa niya pero hindi niya ito pinansin, ibinaling niya ang mata kay Manang Isyang. Sana mahuli na rin ang iba pang mga ahas sa farm, baka may makagat pa sila. Suhestyon niya, paminsan-minsan may naliligaw talaga ritong ahas, I'll see to it na hindi na ito mauulit, anes pa ni Sebastian. Pero hindi na ito nilinggan ni Elenita, ewan ba niya, parang hindi masaya si Sebastian dahil iniwas niya rito ang sarili kanina, baka kung ano na naman ang masabi nito. Mabuti, baka naman kasi sa susunod ay ang mga kliyente pa ang makagat, nag-aalala ako para sa farm. Tama po kayo, Ma'am Serena, pero hindi naman po ito madalas mangyari, hindi naman laging may ahas dito sa farm, sagot ni Manang Isyang. Bahagyang humakbang palapit si Sebastian sa kanya, takot ka pala talaga sa ahas, Serena? Serena, nasaan na kaya ang love nito na sinabi kanina? Siyempre, Sebastian, kahit sino ay takot sa ahas, sagot niya rito. Sa lahat ng klaseng ahas, oo, sa lahat, ngumisi ang binata, hindi naman lahat kasi ng ahas ay nangangagat, may iba naman behave lang at maamo, dapat ay alam ninyo yang mga nakapag-asawa na. Iyong ahas po ba na nakakatuwa kung nagagalit? Kumajik-jik si Manang Isyang. Ahas na nakakatuwa kung nagagalit at alam lang ng may asawa na? Meron ba noon? Banal na kalokohan, tinutukso siya ng mga taong ito. Ewan ko sa inyo, nahuli niyang nakangisi si Sebastian at papalapit sa kanya. Iiwas sana siya ng bamulong ito. It's cute when you're blushing, but don't act too innocent. I know deep inside you, you feel it.